Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa ulo ng mga balita ngayong Hunyo 16, taong 2024. Duterte Paulo Baste tatakbong senador sa 2025. Ayuda, suporta sa magsasaka ng palay, tiniyak ng Kamara. Pag-atake ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal, sinadya ayon kay Bacondo. Duterte de Lima inimbita ng House sa War on Drugs probe. Babae tumalon sa release ng LRT, isa sugatan. DILG PAOK Sisi nagbabala sa paggamit ng pera ng Pogo bilang election fund. Pintor na corner, master key nakakabit pa sa ninakaw na motor. Ex-police itinumba sa Caloocan. Duterte Paulo Baste, simula ng balita, tatakbong senador sa 2025. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagkumpirma na tatakbo sa taong 2025 o 2025 ng senatorial race ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga kapatid nitong sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginawa ni BP Sara ang kumpirmasyon sa isang ambush interview sa kanya sa Cagayan de Oro City. They are all learning up to run PRD for Senator, my brother Paulo Duterte, currently a congressman for Senator, and Sebastian Duterte. Ayon kay Sara, tatakbo na nga. Yes, that confirmed, sabi pa niya, dagdag pa niya. Sinabi pa ni Sara na naghahanda na rin sila sa taong 2028 presidential election na kung saan si Mayor Baste ang napipiling kumandidato sa pagkapangulo. Aba, kakaiba no? Samantala, pagkatapos naman daw ng termino ni Sara, ay muli siyang babalik sa Davao City upang muling tumakbong alkalde sa lungsod ng Davao. Ayuda, suporta sa magsasaka ng palay, tiniyak ng Kamara. Matapos itakda ang pagbaba ng presyo ng bigas simula sa Hulyo, tiniyak ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbibigay ng suporta ng gobyerno sa mga magsasaka ng palay sa bansa. Ayon kay Romualdez, ito'y sa pamamagitan ng subsidiya upang maibsam naman anya ang agam-agam ng mga magsasaka kaugnay ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas.
Sinabi ni Romualdez na ang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naninindigan sa pangangalaga, pagpapaunlad ng mga lokal na mga magsasaka na mayroon umanong mahalagang papel na ginagampanan sa pagtiyak sa seguridad ng pagkain sa bansa. Tiniyak din ng punong lider ng Kamara sa mga lokal ng magsasaka na buong suporta sa mga ito ng Kongreso sa pamahalaan o ng pamahalaan at maging ang mga mamahayang Pilipino. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, House Committee on Agriculture Chairman Mark Enverga at House Committee on Appropriation Chairman El Saldico na ang pagbabawas ng taripa sa ilalim ng Executive Order No. 62 na nagbababa ng buwis na inaangkat ng bigas sa 15% ay hindi makakapinsala sa kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Kaugnay nito, nagbigay rin ng update ang mga kongresista kaugnay sa Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP na nasa ilalim ng Rice Tariffication Law at ginawa upang masiguro na mayroong pondong magagamit na pantulong sa magsasaka. Pag-atake ng Chinese Coast Guard, ayan na naman po tayo sa iyong mensyon, sadyang sinadya ayon kay Facundo. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ang seaman ng Philippine Navy na naputulan ng daliri sa enkwentro sa pagitan ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre at Chinese Coast Guard sa Ayungin noong Hulyo 17. Kinuwento ni Seaman First Class Jeffrey Facundo, miyembro ng Naval Special Operation Unit, na bahagi siya ng 4 na barko, 2 mula sa Marines at 2 mula sa NAVSU na umalis sa mainland Palawan noong mangyari ang insidente at dumating sa Seoul bandang alas 6 ng umaga. Ayon kay Facundo, ang mga bangka lamang na NAVSU ang nakarating dahil ang isa sa mga marine boat ay nasira at ang kasamang bangka nito ay nananatili sa kanilang likuran. Pagdating doon ay binangga na agad sila ng sasakyan ng China. Ayon sa kanya, pagkarating po nila, wala na pong warning, diretso agad yung pagbangga at nagbanggaan na raw ayon kay Facundo. 8 niya ang Chinese vessels kabilang ang isang aluminum RHIB ng Chinese Coast Guard. Ayon pa kay Facundo, sinigawan sila ng mga inchik habang binabangga sila. Mayroong anya mga fire axe at mga tubo na may matutulis na dulo ang mga Chinese at pinutol ang mga lubid ng BRP Sierra Madre. Naputol daw ang daliri niya nang maipit ito ng Chinese boat na bumangga sa kanila. Sinira rin ng mga tauhan ng Chinese ang 2 personal na cellphone na ginagamit pag navigate sa bangka. Pinanindigan ni Facundo na hindi matatawag na aksidente ang nangyari dahil ito ay sinadya. Sabi rin ni Facundo, sinadya ng Chinese Coast Guard ang pagbangga at pagbutas sa kanilang rigid hull inflatable boat para patigilin sila sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Inamin ni Facundo na may dala silang baril, pero ito'y nakalagay lamang sa kahon at batay sa kanilang rules of engagement ay magpapaputok lamang sila ng baril kung una silang papuputukan. Yan ang mahirap eh. Hintayin mo paputukan ka bago ka magpaputok. Sa susunod na balita, Duterte, de Lima, inimbita sa House sa War on Drugs probe. Namumuro ang face-off sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating Justice Secretary Laila de Lima na ipatatawag kasama si Senator Ronald Bato de la Rosa sa susunod na pagdinig kaugnay na extrajudicial killings sa Manubunyera kontra droga sa panahon na nakalipas na administrasyon. Ayon kay House
House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr. Napagdesisyonan na ng committee na ipatawag sina dating Pangulong Duterte, Senator Bato de la Rosa sa kanilang susunod na pagdinig ngayong araw ng Hunyo 26 ang tanong kung darating. Samantala, inihirit naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brasas na makabubuting isama na rin sa ipatatawag ng panel si Dilima upang mabigyan ng linaw ang mga kaso sa extrajudicial hearing. Ayon kay Abante, mahalagang marinig mismo kina Duterte, De La Rosa ang testimonya ng pamilya ng mga nasawing biktima, kabilang ang mga patuloy na naghahanap ng justisya sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Si De La Rosa ang PNP chief sa kasagsagan ng war on drugs. Sinigunda naman ni Brasas ang mga motion para imbitana itong sina Duterte, De La Rosa na sinang-ayunan naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at panghuli ay inihirit na isama na rin sa mga ipatatawag ng panel si Dilima. Susunod na balita, babae tumalon sa release ng LRT1, sugatan. Ayun, isang sugatan. Sugatan ng isang babae nang tumalon sa release ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 kahapon ng hapon habang may paparating na tren sa southbound lane ng Doroteo Station sa Maynila. Sa abiso ng Light Rail Manila Corporation, kahapon alas 12:41 ng hapon nang maganap ang insidente na habang paparating na umano ang isang tren ng LRT1 sa istasyon nang biglang tumalon ang di pinangalanang babae. Nakagad naman umanong nirespondihan ng LRMC team ang babae na nasa maayos namang kondisyon na ngayon nagtamo lamang ng minor injury. Per initial assessment, the passenger was conscious and sustained minor injury and was immediately brought to the hospital and turned over to the proper authorities ng LRMC. Ayun, dinala sa hospital tapos in-turn over sa LRMC. Dahil sa pangyayari, pansamantalang natigil yung perwisyo. Dahil sa pangyayaring pansamantalang natigil ang operasyon ng LRT1, kahapon alas 12:42 ng hapon nang ito'y maibalik sa normal na alas 12:59 na hapon. Para sa susunod na balita, DILG at PAO-CC nagbabala sa paggamit ng pera ng Pogo bilang election fund. O daming pera nito. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government o DILG at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa posibilidad na magagamit sa susunod na halala ng perang galing sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Ayon kay Interior Secretary Benhar Abalos, posibleng makaapekto ang election fund na galing sa illegal activities na nalalapit na halalan. Nakakatakot aniya, ang mga perang galing sa illegal ay maglalagay ng mga korapta politiko at lokal opisyal. O nga naman, no? Nabatid sa record ng PAO-CC na kumita ng 2 bilyong piso kada buwan ang operasyon ng illegal Pogo, kaya pala maraming tatakbo. Binigyan din naman ng PAO-CC spokesperson Winston Casio na madali lamang makakuha ng permit mula sa LGU kung korap ang politiko. Ano man, no? Hindi na anya kailangan pa ang mga dokumento dahil nabibigayaan ito ng pondo mula sa Pogo. Bulag, bipi at bingi ang isang korap na politiko kapag nasuhulan ng magpopogo, ani ni Casio. Muling nagbabala si Apalo sa mga LGUs na masasangkot sa illegal activities ng Pogo. Sinabi ni Apalos na nagbabana siya ng memorandum circular na nag-aatas sa Philippine National Police at local government unit, hindi kaya malagyan din dito ng Pogo, na magkatuwang
na labanan at buksain ang illegal pogos sa bansa. Anya, ang sinumang local official na mapapatunayang nakikipagsabwatan o protektor ng illegal ng pogo ay tiyak na makakasuhan. Inihalimbawa pa niya si Banban Tarlac Mayor Alice Go na una nang sinuspindi ng Office of the Ombudsman at kinasuhan dahil sa umunoy koneksyon nito sa scam farm ng Sunyung One Technology Incorporated. Para sa susunod na balita, pintor na corner, master key, nakakabit pa sa ninakaw na motor. Kamalas naman to, pati siusi ninakaw. Arestado ang isang pintor na tumangay umano ng isang nakaparadang motorsiklo. Pag-aari ng isang babae sa isinagawang dragnet operation ng mga tauhan ng Pateros Municipal Police Agujo Substation sa Pateros, Metro Manila nitong nakaraang Lunes. Ang suspek ay si alias Kevin, 32 anyos, dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10883, New Anti-Carnatic Act of 2016 at BP6, Illegal Possession of Bladed Weapons. Naganap ang pag-aresto alas 2:30 ng madaling araw ng Hunyo 25 sa Barangay del Martires del 96, Pateros, Metro Manila. Nabatid na simulated drug death operation ay target ang suspect na tumangay ng kulay na violet na Yamaha Mio 14 na may plate number na NA44834 batay sa reklamo ng isang alias Julio De Sista, empleyado na naglaho ang motorsiklo na kanyang pinarada. Nang mamataan ang motorsiklo, pinara ng otoridad ng suspect. Ngayon, nasa halip pumunto, mas pinaspasan ng takbo, kaya mabilis itong tinugis at nahuli. Bukod siya ng bawing motorsiklo, na-recover din ng pulisya ang isang patalim at master key na pinaniniwalaang ginamit sa pagkarnap na nakalagay pa sa motorsiklo. At sa balita pa, ex-pulis itinumba sa Caloocan. Dati palang pulis to. Patay ang isang dating pulis matapos pagbabarilin ng riding in tandem nitong Sabado na madaling araw sa Caloocan City. Dead on arrival sa Caloocan Medical Center, si alias Christian, 40 anyos, dating miyembro ng Malabon City Police dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa naman sa mga suspek ay nakilalang si alias J, 27 anyos. Batay sa report na nangyari ang insidente dakong alas 4:20 madaling araw sa 8 Mabini Street, Barangay 15 ng nabanggit na lungsod. Sinita at hiningan ng biktima ng lisensya, si alias J na driver ng Mio motorcycle 8162 UO at tinanong kung ano ang ginagawa sa libis na Dorota Street. Gayunman, bigla lumapit ng isa pang lalaki na naka-helmet at pulang t-shirt at pinagbabaril ng ilang bullet ang dating pulis. Matapos na makitang napuruan ng dating pulis, tumakas ang mga suspek at iniwan ang gamit ng motorsiklo. Napag-alaman na nasibak, yung nga sinasabi ko, 40 anyos lang Napag-alaman na nasibak sa tungkulin ang biktima dahil nag-awol, absent without official leave sa kasagsagan ng Oplan Tokhang. Para sa Balitang Maynila, ayan. Mayor Hani Lacuna, House Speaker Romualdez, Congressman Ching, nanguna sa groundbreaking na Manila Cancer Center. Pinanguna ni Manila Mayor Hani Lacuna
House Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Cheng ng District 5 ang groundbreaking ceremony para sa itatayong gusali ng Manila Cancer Center. Ito ay inaasahang magbibigay sa mga residente ng pre-medical assistance sa lahat ng may sakit na cancer. Pinasalamatan ni Lacuna si Romualdez at Cheng para sa nasabing proyekto at sinabing hindi mabilang ang mga residente na mayroong sakit na cancer na lalo pang pinahihirapan na sobrang mahal na proseso ng gamutan dito, pati na rin ang gamot. Sinabi ni Lacuna na ang MCC o Manila Cancer Center ang siyang kauna-unahang lungsod at ito ang magbibigay kailangan serbisyo sa lahat ng dumaranas ng cancer o sakit na cancer na walang gagastusin ang pasyente. Samantala, ay binanggit naman ang pagiging sobrang generous ni Lacuna dahil sa ginawa nitong pagbibigay sa 2,000 square meter na prime lot, pinakamahal na lupa sa Maynila para sa nasabing center. Ang MCC ay matatagpuan sa Ospital ng Maynila compound at ipangangalan ito sa yumaang Gobernador Benjamin Coppay Romualdez, ama ni Speaker Romualdez. Ang Ospital ng Maynila ay isa sa 6 na public hospital na pinatatakbo ng city government na nagbibigay ng libre medical services sa mga residente ng Maynila. Ang planong 5-story ng Manila Cancer Center ayon kay Lacuna ay magkakaroon ng kagamitan na kailangan ng cancer patients. Nabatid pa kay Cheng na dahil dilimitado ang pondo ng MCC, ito ay magkakaroon ng CT scan, linear accelerator upang magkaloob ng non-invasive radiation therapy sa mga pasyente. Libre ito sa lahat ng Manilehenyo ayon kay Tieng. Sa bahagi naman ni Lacuna, pinasalamatan niya si Romualdez at Cheng para sa Manila Cancer Center at sa pagsuporta sa lahat ng ginagawa ng kanyang administrasyon sa pagbibigay ng malawak na libreng health services sa lahat ng nangangailangan. Pasok may pag-asa.
sa lahat ng mga sa balitaan natin kakampi. No? Tayo ika nga maging mapagbantay sa mga ulat na nangyayari po sa ating bansa.